Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 182. And our verse for today is mababasa natin sa Psalms 119, verse 103 and 105. Sabi dito, pagkatamis ng iyong salita sa aking panlasa. Oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig. Verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Marami ng mga tao ngayon na pag nakakita sila ng Bible is para lang tong isang palamuti or pampaswerte sa bahay, mga ganun. Pwede tayong bumili at ilagay ito sa tahanan pero hindi natin siya binabasa. Kung babasahin kasi yung Bible, marami dito na mga do's and don'ts, mga kautusan, di ba? Pero nandito rin yung mga pangako ng Panginoon. At kung gusto nating makilala pa ang Panginoon, at ito yung salita niya. Nilalarawan ng psalmist na hindi ito pabigat sa pakiramdam niya, kundi ito ay something na ini-enjoy niya, na nagbibigay sa kanya ng delight. Ito yung something na nagbibigay sa kanya ng guidance. Ang isang tao na binigyan ng Panginoon ng panibagong buhay, yung Word of God, ito na yung something na parang dinidesire niya sa araw-araw. Hindi na siya nagdi-desire ng mga dati niyang ginugusto, like mga bisyo niya, mga bagay na masama. Imposible sa isang tao na nagsasabi na may Diyos siya, pero hindi siya excited sa bawat salita ng Panginoon. Ang isa sa ebidensya na ang isang tao ay tunay na nagmamahal sa Lord, dapat excited siya sa boses ng kanyang minamahal. Di ba ganun naman yun? Na kapag yung mahal mo, gusto mo lagi katawagan, gusto mo lagi marinig yung kwento niya, gusto mo lagi marinig yung salita niya. So, question to sa bawat isa sa atin. Kasi maraming mga tao na nagsasabing mahal nila ang Diyos. Hindi nila nakakalimutan ang Diyos at meron silang relasyon sa Panginoon. Kung kilala natin ang Panginoon, isipin natin, kilala ba natin din yung mga sinasabi niya? Alam ba natin yung boses niya? Dito sabi kasi sa verse 103, mas matamis pa daw yung salita ng Panginoon kaysa sa mga honey. Sobrang nai-enjoy niya yung Word of God. Parang gustong-gusto niya yung Word of God. Pero bakit nga ba may mga tao na wala silang panlasa sa salita ng Panginoon? Sa mundo natin ngayon na napakadilim, napakasama, tinasabi ng Psalms 119:105 na ang salita ng Panginoon ay liwanag, ilaw sa ating paanan at liwanag sa ating daraanan. Naranasan nyo na ba na maglakad kayo na sobrang dilim na wala man ng liwanag? Di ba pag nag-brown out, sobrang dilim ng paligid, tapos ang una-una nating hinahanap, yung ilaw. Nasaan ba yung flashlight? Nasaan ba or yung cellphone na may flashlight? Or yung candle, lighter, and anything na makakapagbigay sa atin ng liwanag. Bakit? Kasi ang hirap pong kumilos ng walang ilaw sa mundo natin ang punong-puno ng kadiliman. Kapag madilim ang paligid, ang hirap pumunta sa isang lugar na gusto mong puntahan. Di ba? Kakapaka-paka, or minsan baka matatalisod ka, madadapa ka, or worse, baka maaksidente ka. Di ba? Naranasan nyo na bang mag-drive ng walang headlight? Di ba ang hirap? Especially pag nandun ka pa, ang pupuntahan mo pa, ang dadaanan mo zigzag, tapos walang lining yung kalsada, tapos ang dilim-dilim, talagang maaaring ika-aksidente mo. But there is a reason kung bakit ang liwanag ay nasa unahan ng sasakyan. Kapag may liwanag, sobrang dali mong mapuntahan yung mga lugar na gusto mong puntahan. Imagine, ngayon balik tayo, brown out. Kapag walang ilaw, kakapaka-paka, maaari kang matalisod, diba? Maaari kang masaktan. Pero pag may liwanag, kung gusto mong pumunta sa isang lugar o isang direksyon, makakapunta ka agad-agad kasi mayroong liwanag. Yun ang pinagkaiba ng dalawang tao na mayroong liwanag at walang yung isa naman naglalakad sa dilim. Ang sabi sa Bible, salita ng Panginoon ay liwanag sa ating daraanan. Pag madilim naman, di ba, hindi naman yung buong dilim, maliliwanag siya. Pero, yung daraanan mo, nakakasigurado ka na hindi ka matatalisod, hindi ka madadapa dahil may dala-dala kang ilawan. My point is, kapag may dala-dala tayong ilaw, kapag meron tayong ilaw, yung bawat daraanan natin or yung next step, alam natin kung ano yung
ilaw na yun ay ang salita ng Panginoon. Sabi sa salita ng Panginoon sa John 1:14, "And the Word become flesh." Di ba? "And dwelt among us." Kasama natin. So yung word, yung salita, naging nagkatawang tao siya at nakasama natin. Sabi pa ni Apostol John, nakita namin yung glory niya. So the good news is, ino-offer sa atin ang liwanag sa madilim na mundo na ito. Pero ang nakakalungkot, maraming mga tao ang nire-reject yung liwanag. Nire-reject nila si Jesus. Sabi sa Bible, Jesus is the light of the world. So, kung si Jesus yung liwanag at kasama natin si Jesus, ang sarap maglakad, nakasakasama siya. Kahit madilim, kahit maliwanag, alam natin na we are secure. At kapag inaccept natin yung paanyaya ni Jesus na tanggapin siya sa ating buhay, hindi na tayo kailanman maglalakad pa mag-isa sa kadiliman na ito. Tutulungan niya tayo, tuturuan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Through the power of His Spirit, gagabayan niya tayo. Maraming mga tao, hindi sila excited kay Jesus. Pero nawa maging kagaya tayo ng psalmist, na sinasabi niya na parang mas matamis pa yung salita ng Panginoon kaysa sa honey, kaysa sa pulot. Di ba? Sobrang sweet ng salita ng Panginoon. Imagine niyo, lahat tayo naglalakad sa dilim, tapos nakita tayo ni Jesus. Sinabi nila, kailangan nila ng liwanag. Sabi sa Bible, "And the Word became flesh." Di ba? Nagkatawang tao yung salita. So, nakasama natin yung salita ng Panginoon. Nakasama natin si Jesus. Sabi sa Bible, He is our Emmanuel, which means God with us. Kasama natin ang Diyos. At kapag kasama mo ang Panginoon, ano yung dapat mong katakutan? Sabi sa Psalms 23, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil," because alam niya, nakasama niya ang Panginoon. So kung tayo yung tao ngayon na patuloy na naglalakad sa kadiliman, parang pakiramdam natin na naliligaw tayo, di ba? Hindi natin alam kung anong direksyon yung patutunguhan natin. Bakit hindi mo tanggapin yung paanyaya ng Panginoon? Bakit di mo tanggapin yung word? Bakit di mo tanggapin si Jesus sa buhay mo? And hayaan mo na siya yung maging ilaw mo sa bawat daraanan mo. Maging excited tayo sa bawat salita ng Panginoon dahil ito ang magbibigay sa atin ng gabay at kasiguraduhan sa bawat patutunguhan natin. Kagaya na sinabi ko, mas madaling maglakad na may dalang ilaw kaysa yung maglakad ka sa kadiliman na nangangapa. Naanyayahan tayo ng Panginoon na magkaroon ng eternal relationship. Hindi po ito religion, kundi isang relationship sa ating Panginoon kung saan sa bawat pagdadaanan natin, hindi lang sa church, sa loob ng church, even sa paglabas natin sa bahay panambahan, kasama pa rin natin ang Panginoon. Kasi ang katotohanan, maraming mga tao na may religion, pero paglabas mo sa bahay panambahan, bumabalik sila sa kanilang makamundong gawain. Let the word of the Lord yung mag-direct ng ating daraanan. Hayaan natin na siya yung maggabay sa atin and maging excited tayo dun sa salita niya. Hayaan natin ang salita ng Panginoon ang mag-satisfy ng ating puso, mag-shape ng ating pagkatao. Hayaan natin ang Panginoon na mag-mold sa atin. Kung ano man yung pinapagawa sa atin ng Lord, sundin natin. Read your Bible. Read the Word of God. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. And allow Him to direct our paths. Allow Him to change us. Allow Him to mold us kung sino yung gusto niyang maging tayo. God bless everyone. Nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.